So good day everyone. My name is Karen B. Salcedo together with Melvin Saratori and Lori Magdaraog. So our our topic is effective teaching strategy part 2. So for our learning objectives, at the end of the lesson, student will be able to describe what differentiated instruction is in science. The next one is identify the key elements and apply cooperative learning strategies. The next one is explain the interconnectedness of science, technology, and society. Good day everyone, I am Lori Magdaraog. Our topic naman is differentiated instruction in science. So before that, we're going to identify the effective teaching strategies. So we have three pillars of science instruction. First is differentiated instruction, second is cooperative learning, and the last is conceptual change. This is a three pillars na method na ito na tinatawag na three pillars. So sila yung magiging strong foundation ng mga student-centered science in classroom. So first is differentiated instruction or TI. Ito yung kung paano natin i-adjust yung mga learning process mismo. And then cooperative learning naman, ito yung group work kung paano natin aayusin and then i-structure the effective group work. And the last is conceptual change. Dito naman is, ito yung powerful way para itama yung mga nasa ibaba na maling pagkakaintindi o yung tinatawag natin na deep-seated misconception na matagal ng dala-dala ng mga student, mga misconception. So, okay, next. Differentiated instruction and science. Simulan natin dito. This is simple lang na main conception nito is one size does not fit all. So differentiation is the proactive adjustment of teaching method to accommodate the diverse learning needs of student in a science classroom. So, di ba, alam naman natin na sa klase, like science class sa atin, alam naman natin na may mga student talaga na mga mas advanced sila, mas nakakataas, and then meron din naman na nahihirapan, di ba? And meron din na may mga unique learning needs. Hindi na ito may iwasan sa klase. And yung differentiation ito is yung pag-a-adjust natin in teaching bago pa man magsimula yung lesson. Ito yung proactive and hindi reactive. So, it is important to remember kasi hindi lang ito about sa pagbibigay ng extra work sa mga fast learners. So, this is about making specific adjustment based sa mga like readiness, adjust for background knowledge. Ito yung kung gaano sila kahanda sa mga student, kung paano sila mag-ready sa loob bago pumunta sa school. And interest is leveraging the student curiosity. Ito naman yung mga sa interest nila and sa mga learning style ng mga student. Learning profile is adapting to different learning styles. So, ito na nga yan. Next. So, we have 4 elements of differentiation. First is content. Second is process, product, and the last is environment. So, sa content naman, ito yung what students learn. Kung ano yung mga natututunan ng student. For providing reading materials and different reading levels. Like, instead na same ng textbook, yung textbook chapter, ibibigay sa lahat,
Ang ibang student ay pwede din magbasa ng mga simple, mga summary articles lang like, and na mas advanced naman. Pwedeng mag-analyze din sila ng isang per review research abstract or iba-ibang mga level ng reading materials. Second is process. So, ito naman yung how student learn. Kung ito yung kung paano natututo yung mga student. So, for example, choosing between a hands-on lab or a digital simulation. So, dito naman, for example, after ng lesson sa chemical reaction. So, yung mga student or isang student is mas gusto niya yung hands-on demonstration para mas maintindihan palalo. Ang iba naman, mas prepare nila yung digital simulation sa mga computer para mas ma-visualize pa nila yung mga kung ano talaga yon, kung ano yung mga example nila ng lesson na yon. Next is tinatawag na product. So dito is how they show learning. Ito yung kung paano ipakita ng mga student kung ano yung mga alam nila, kung ano yung alam nila. Example, creating an infographic versus writing a formal report. So, instead of writing, for example, instead of writing exam lang, so pwede nilang mag-demonstrate ng knowledge ng ang mga student by creating an infographic, building a physical model, or giving a presentation. So dito, basta maipakita lang nila yung mga nila na naiintindihan nila ang concept ng lesson, ng learning nila. Next is the environment. So dito naman, environment is where they learn. So dito, ito yung kung saan natututo yung mga student. For example, creating quiet zones versus collaboration corners. So dito, example naman, inaayos natin yung classroom space. So pwede tayong gumawa ng quiet corners para sa mas focus at mas independent work or pwede din tayong mag-set up ng collaborative zone para sa mga group discussion. Yes. And ang environment naman, so dito kailangan support sa mga lahat ng learning activities para mas maintindihan pa. Why differentiation matters? First is to ensure all students can succeed. So dito, hindi para-parehas yung starting ng point ng mga student. Ang differentiation is, ito yung nagbibigay ng tamang support sa bawat isa para maabot nila kung ano yung success. Yung pinakagusto ng mga student. And second is, make a lesson accessible for different levels. So dito, sa mga para sa teacher, gumagawa tayo ng mga multiple pathways para maintindihan nila ang isang concept. 'Di ba? Sa mga teacher, mas gumagawa sila ng talaga yung mga teacher gumagawa talaga ng paraan para mas matuto yung student, 'di ba? Next is support struggling the learners and challenges advanced learners. So dito naman. So hindi lang ito para sa mga nagsa-struggle, sa mga nahihirapan. Kailangan din natin i-challenge yung mga advanced learners para hindi sila maboring at mas lalo pang mag-explore. And next is promote inclusive and effective science instruction. So dito naman, ginagawa nitong inclusive yung room kung saan bawat student is pakiramdam nila may mga value sila at kaya nilang matuto ng
science subject. Example of differentiation in science. Guided lab activities. Like sa isang chemistry class. So lahat ng student tungkol sa pH level. So meron na ang Tier 1, ito yung struggling learners, ito yung slow learners. So dito, gagamit siya ng litmus paper para ma-identify kung acid ba ito or base lang. And then yung advanced learners naman, ito naman dito, gumagamit siya ng mga digital pH meter at magkukompute ng concentration ng solution. So dito, pareho silang natuto ng pH sa ibang paraan, pero sa pagkakaibang level ng complexity nga. Next is modified worksheet. Ano naman ito? So ang worksheet, so hindi lang dapat one size fit all. For example, sa isang biology lesson naman, ang nag-modify ng worksheet is para sa mga nahihirapan ay may mga word bank and fill in the blank lang. Ang worksheet naman is para sa mga advanced student na may mga open-ended question. Kailangan nilang i-explain ang mga implication ng science concept. Next is visual organizers and diagram. Dito naman is ito ay para sa ating visual learners. For example, kapag nagtuturo tayo ng rock cycle, ganyan. Ang ilang student naman dito is mas natututo sa mga detailed narrative. Ang iba naman is mas madaling matututunan nila gagamit yung mga flowchart or diagram na may labels. Ang visual organizer dito nagbibigay ng mga structure sa complex ideas. Next is learning station. So dito naman is hatiin natin yung activities sa iba't ibang station sa classroom. For example, mag-set up ng tatlong station. Station 1, 2, and 3. So 1, hands-on. Sa station 1, hands-on. Ito yung mag-build ng simple circuit. And then, station 2, like research. So dito mag-research ng application ng mga electricity. Mga iba-ibang lesson. Station 3 naman, visualization. So dito is manonood ng video tungkol sa mga history. Dito sa part nito is pinipili yung mga ng student kung ano yung station ang mga gusto nilang simulan visit sa kanilang learning reference. Next is choice of output. For example, mga poster, model, presentation. So dito, ito yung mga product differentiation. Halimbawa naman after the unit of human body system. So instead standard exam, binibigyan sila ng choice na like pwedeng gumawa sila ng mga model digestive system, mga kinesthetic, mga design ng mga poster, visual, o pagbibigay ng presentation. Dito is nagpapakita sila ng mga knowledge na sa paraan ng dito na compatible talaga sa kanilang mga research. Na mas matututo sila dito. So, differentiated structure support diverse learners. Mag-a-adjust yung mga pag-a-adjust in the way na pag-a-adjust. So dito, napaparamdam sa student na makikita sila like supported sila. So dito, mas nararamdaman nila na as a student na ganto, mas matututo sila.
Next is helps make science lesson meaningful and accessible. So dito naman, hindi lang natin ginagawang madali yung mga lesson. So dito ginagawa din natin ng mas relevant ito sa kanila para maging readiness level. Last is encourage equity and active participation. So in the last, ito yung tungkol sa equity. Dito binibigyan natin na in student ng resources na kailangan nila talagang hindi lang para-parehong resources yan. Para sila parang maging active and successful sa science learners. So that's all for my part. Thank you. Thank you so much. Hope you learn.